Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Purihin siya'y amitan at papurihan magpakailanman. Tayo ay magdiwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, kapag nalayo tayo sa Diyos, mapapahamak tayo. Magbalik tayo sa Panginoon. Taglay ang puso na nagpapakumbaba. Humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan,
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal. Ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo po ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinabi sa akin ng Panginoon. Bumili ka ng mga damit panloob na lino at iyong isuot, ngunit huwag mong babasain. Kaya't bumili nga ako ng damit panloob ayon sa sinabi ng Panginoon at isinuot ko. Muling nangusap sa akin ang Panginoon. Pumunta ka sa ilog Euphrates, hubarin mo ang damit panloob at iyong itago sa isang guwang sa bato. Ginawa ko ang inuutos sa akin ng Panginoon at pagkatapos ako'y umuwi. Pagkaraan ng ilang araw, pinabalik niya ako sa Euphrates upang kunin ang mga damit panloob na kanyang ipinatago. Nagbalik naman ako sa Euphrates at kinuha ko ang damit sa aking pinagtaguan. Ngunit sira na ito at di na pakikinabangan. Muling nagsalita ang Panginoon. Ganyan ang gagawin ko sa palalong Huda at Jerusalem. Sila'y hindi sumunod sa mga utos ko. Lalo silang nagmatigas. Sumasamba pa sila at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Matutulad sila sa sirang damit panloob na wala ng kabuluhan. Kung paanong kumakapit sa katawan ng tao ang damit panloob, gayon ang hangad ko sa mga taga-Israel at taga-Huda, na sila'y maigpit na kumapit sa akin. Ginawa ko ito upang sila'y maging karapat-dapat na bansang hinirang. At sa gaya'y papurihan nila't parangalan ang aking pangalan. Ngunit ayaw naman nilang tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila, ang Diyos na sa kanila'y nagbigay buhay. Nasaksihan niya ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, kaya't kanyang itinakwil sila na itinuring niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Sinabi niya, tatalikdan ko sila. Tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin, pagkat sila'y isang lahing masama, mga anak na suwail. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinapanibugho nila ako nang sambahin nila yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya paninibughuin ko rin sila at gagalitin sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Hallelujah, 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 hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, isa na namang talinhaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang pag-aari ng Diyos ay katulad dito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na ay lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito ay nagiging punong kahoy, pat nakapamumunga, nakapamumugaran ito ng mga ibon. Nagsasalaysay pa siya ng ibang talinhaga. Ang pag-aari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinhaga. At wala siyang sinabi sa kanila nang hindi siya gumagamit ng talinhaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likhain ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Lunes, mga kapanalig, narinig po natin sa atin pong mga pagbasa, kailangan natin ang Diyos. We need God in our life. At alam mo, maraming magagandang bagay ang nangyari sa buhay mo kasi tinulungan ka ng Diyos. May mga pagkakataon parang akala mo tapos na, wala nang mangyayari, hindi ka na makakabangon, hanggang doon na lang yung buhay mo, wala nang magandang mangyayari pa. Pero sa eksaktong paraan, dumadating ang biyaya, may milagrong ginagawa si Lord at nakakaya mo, nahaharap mo, nalalagpasan at napagtatagumpayan mo. Nararamdaman mo hindi ka pinababayaan ng Diyos. Hindi ka nga pala nag-iisa. Merong Diyos na lagi nandiriyan. Merong Diyos na nagmamahal sa atin. Kung tayo lamang hindi natin makakaya, pero sa tulong ng Diyos, lahat makakayanan natin. Huwag kang lalayo sa Diyos. Sa unang pagbasa po, narinig po natin, sabi ng Diyos kay Jeremias, bumili ng damit na panloob. Tama ba? Damit na panloob. At sinuot nga niya yung damit na ito. Sa ibang translation po ay parang inner belt. Parang sinturon sa loob ng damit. So bumili siya, sinuot niya. At ang sabi naman sa kanya ng Panginoon, itago mo yan sa tabi ng ilog Euphrates. So umalis siya, iniwan niya yung damit na panloob dun sa may tabi ng ilog. At pagbalik niya, nang isusuot niya, ay sira-sira na yung damit na panloob. Bakit nasira? Kasi hindi niya sinuot. Siguro nabasa. Siguro nasa lupa lang. Pero kung suot niya yun, tatagal yun. Magiging maayos yung damit na panloob. Kung suot-suot ni Jeremias, ganon din tayo kapanalig kapag nalayo tayo sa Diyos, masisira ang buhay natin. Kung paanong nasira yung damit na panloob kasi hindi na isinuot, ganon din po tayo. Pag nalayo tayo sa Diyos, mapapahamak tayo. Masisira ang buhay. Hindi po tayo nasisira dahil kulang ang pera. May pera ka ba? Hindi kung may pera ka o wala ang dahilan ng pagkasira ng buhay mo. Hindi. Marami po kasi mahirap. Sabihin natin mahirap ha. Pero masaya. Simple ang buhay.
pero nag-i-enjoy sila ng pamilya. Maraming may sakit na puno pa rin ng pag-asa. Yan po yung letter sender po natin, si Kapanalig Josie ng Cubao. Inaalagaan niya yung kanyang tatay na may sakit. Marami pong mga may sakit. Sabihin natin, napakatindi ang sakit. Pero may pag-asa pa rin. Masaya pa rin. Marami ang dumaraan sa pagsubok. May mga bagyo, may mga alon. Pero matatag pa rin. Kasi pong sumisira sa tao ay ang paglayo ng tao sa Diyos. Hindi yung kapag may sakit, hindi yung kapag may problema, hindi yung kapag walang pera, naku, masisira buhay mo, hindi. May mga tao, sabihin natin, konti lang yung pera, sakto lang, may sakit, may problema, pero masaya pa rin. Nakakayanan pa rin. Bakit? Kasi malapit sa Diyos. Nakakapit sa Panginoon. Kapag malayo ka sa Diyos, madaling pasukin ng takot, ng galit, ng inggit, ng bisyo, at mawawala ang pag-asa. Pero kapag tayo ay nakakabit sa Panginoon, nakakapit sa Diyos, parang suot-suot yung panloob na damit, suot-suot natin ang Diyos sa ating puso. Naku, kahit napakahirap ang buhay, kaya mong umiti. Meron kang kapayapaan dahil kasama natin ang Diyos. Sa atin pong ebanghelyo, narinig po natin, may nagtadib ng buti ng mustasa. Ito po ay napakaliit, pinakamaliit na binhi. Pag nakita mo talaga kapanalig yung buto ng mustasa, napakalinggit po niyan. Punta kang Israel, merong bibigay na libre. Pero napakaliit po nun. Pero yung maliit na yon, kapag tinanim, lalaki, at magiging pinakamalaki sa mga gulay, magkakaroon ng mga sanga, talagang parang punong kahoy. Sasabihin mo, gulay ba yan? Mustasa ba talaga yan? Lumaki ng lumaki. At yung mga ibon ay pwedeng mamugad sa mga sanga nito. Ewan ko kung pwedeng mamugad yung ibon sa sanga ng bang gulay, kamatis o kung ano man. Pero pwedeng mamugad sa mga sanga ng itinanim na butil ng mustasa. Kasi napakalaki. Parang puno na siya. Ganon din po yung pampaansa. Ikinuwento din po ni Jesus. Kaunti lamang ito, ngunit napapaansa ang buong masa. Kapanalig, paano ba lumaki yung butil ng mustasa? Paano ba umansa yung tinapay? Alam mo ba, kung gagamitin mo yung mata mo, baka sabihin mo hindi ko alam kung paano nangyari yun. Pero kahit hindi po natin pala nakikita, kahit hindi natin alam kung paano nangyayari, God is doing something. Kung malapit ka sa Diyos, kung yung bang nagdadasal ka, kahit simpleng dasal pagkagising mo sa umaga, simpleng pagngiti, simpleng pagrorosaryo, simpleng pagsisimba, simpleng pagpapatawad. Ito yung mga maliliit na mga bagay, pero ito yung nagbubukas sa puso natin para makita mo God is doing something. God is up to something. May magandang magagawa si Lord. Kahit ang nakikita mo gabundok na problema, ang nakikita mo mga higanting mga pagsubok sa buhay, at parang wala kang makitang pag-asa. Pero kung malapit ka sa Diyos, kung hawak-hawak mo yung rosaryo mo, kung nakakapagdasal at nakakapagsimba ka pa rin, mga maliliit na mga bagay po ito, kapanalig. Pero yung mga maliliit na bagay na ito ay sapat para lumalim ang pananampalataya. At makikita mo, may malaking ginagawa si Lord. Kahit hindi nakikita ng mata. God is doing something. And then, kayang-kaya mo palang utusan yung gabundok mong problema, napakalaki mo, pero mas malaki ang Diyos ko.
My God is bigger. At kayang-kaya mong utusan, alis ka dyan. Lalagpasan kita, dadaanan kita, hindi kita tatambayan, problema. Dadaanan kita, lalagpasan kita, mapagtatagumpayan kita, kasi suot-suot ko ang Diyos sa puso ko. Kasi hindi ako mag-isa, bagkus kasama ko ang Diyos, kaya makakaya at makakaya. Mga kapanalig, kung tayo lamang hindi natin kaya, ilagay mo si Lord lagi sa mga plano mo. Ilagay mo si Lord sa isip, sa puso mo, sa lahat ng gagawin mo. Yes, minsan hindi mo makikita kasi ang liit-liit, parang butil na bustasa, parang konting pampalsa na hindi mo napapansin. Pero yung konti na yun, yung maliit na yun, kung gagawin mo ng kasama ang Diyos, magugulat ka. God is bigger. God's love is bigger. Magugulat ka. Ang ganda-ganda nga pala ng plano ng Diyos para sa iyo. Amen. Tayo ay mga anak ng Diyos, subalit sa mapagpakumbabang loob na panalangin, lumalapit tayo sa Kanya bilang mga lingkod ng kaharian na naglalayon lamang na gawin ang ating tungkulin. Hilingin natin sa Kanya na palalimin pa ang ating pananampalataya. Atin pong itutugon, Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga Kristiyano at lahat na nagpapahayag ng pananalig kay Kristo, naway umunlad sa pananampalataya at pag-ibig sa isa't isa bilang tanda ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang ating personal na pananampalataya, naway umunlad at lubos nating kilalanin ang ating pagsandig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga nanlamig sa pananampalataya at nawalan na ng pag-asa at puno ng pag-agam-agam, naway mabiyayaan ng bagong sigla upang panibaguhin ang kanilang pagtatalaga kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga nagdurusa, naway patuloy na manalig sa Diyos sa gitna ng hindi magandang kalusugan at karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga yumao na naglingkod sa Panginoon sa kanyang kaharian dito sa lupa, naway tanggapin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ama naming Diyos, batid namin, wala kaming magagawa kung aasa lamang kami sa aming sarili. Tulungan mo nawa kaming matibay na kumapit sa iyo sa pananampalataya. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo.
aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula. At ngayon ay aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo na ito ay aming maahayag kahit ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupurin namin ang nakikinabang ay kami rin na yung pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin
kami ay magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak puso sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, lakas loob, tumawag tayo sa Amang nasa langit. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo na tatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tingin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayong lahat at ang buo ninyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Yesu Kristo na pinabuklod sa iisang katawan. Tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo tigit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami ay tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kami dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui
Este fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut noce comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestitis Tiei. Omne declamentum in sia bentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, triviveque sumus, ita nos corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iutas enchamus, qui vivis et regnias in saeculo saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang pagdilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin sa Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine.
mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng